Good evening mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is Juju Shamu TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanukis, please subscribe and hit the notification bell button para parati kang updated mga kanukis. Select all ka na lang para parati kang updated sa mga video na i-upload natin. Useful video yung ina-upload natin dito mga kanukis sa ating munting YouTube channel. So marami palang salamat sa mga silent viewers dyan at saka yung parating sumusubaybay at saka sa mga bagong viewers natin or bagong subscriber natin mga kanukis. Thank you very many. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Yung subject natin ngayon or topic natin ngayon, ang episode na to is yung 5 kamalian ng mga small or backyard breeders sa kanilang pagbibreed kaya hindi nakaka-produce ng mga good or quality offspring. So sa kadami-daming gastos, mahal pa naman yung mga kuan ngayon mga kanukis, yung mga feeds. So nasasayang lang. So watch this mga kanukis. Uumpisahan na natin. Tara na. Mga kanukis, ito yung number 1. Number 1 is mahinang materialis. So ano ba ang magagawa ng materialis mga kanukis? Very important yan mga kanukis, yung materialis talaga. Kailangan pag kumuha tayo, gagastos tayo ng pera, kailangan nating kumuha sa mga yung legit at saka yung quality breeder or materials, dahil yun ang nagbibigay sa atin ng yung tinatawag nating good offspring. Tulad ng like for example, dapat tested and proven sila. Like for example, namamana yan mga kanukis sa breeder. Like for example, ang isang kahinaan dyan, pag kumuha tayo sa hindi veteran breeder or may pangalan, baka yung breeder na nakuha natin na inbreed yon. So alam naman natin mga kanukis, pag inbreed yung materials na nakuha natin, tapos pagdating sa bahay i-breed natin silang dalawa, mas double inbreed na yan mga kanukis. So maraming disadvantage yung inbreeding sa number, di ba? So maliit, mahina, sakitin. So yun ang makukuha nating offspring. Kaya yung mga manok natin pagdating sa labanan, kung ilalaban man natin, mahina, hindi pumapalo, mabilis tumakbo, sutoy pa sa purse. Kung paitlogin natin, at least every 3 days isang itlog. Kung sa kwan din, i-meat type din natin, payat, hindi tumataba, at saka parating namamatay. So lugi na tayo doon. So kaya kailangan yung sa breeding, kung yung breeders maganda ang materials, hindi inbreed. So makukuha nyo lang yan yung sa mga veterans breeder talaga, kasi may pangalan silang pinapangalagaan na hindi masira. So yung chop choy breeder kasi mga kanukis, walang alam yan. Hindi ako sa nagmamagaling maraming ganyan. Sabihin mo hindi ba inbreed to? Hindi. Pero pagdating doon sa inyo, hindi umiitlog ng sa masakitin, hindi tumataba. So number 1 yan sa portion na yan ng meat type or yung egg type, hindi umiitlog, hindi tumataba. So lugi ka naman. So sa warrior naman, hindi pumapalo at saka walang winning line. So kailangan din, kung warrior type, dapat winning line. Doon din tayo sa mga may karanasan or ilado yung non-breeders talaga. So tapos na tayo sa material, kasi yung materials natin, yun yung starting kit natin na makaproduce tayo ng magagaling na offspring, di ba? So
kahit na mahal, basta safety. Kasi kung nag full swing breed ka na, tapos marami ka ng offspring, pagdating sa lumaki na sila, sakitin, problema na. So, sakitin, hindi tumubo, pag nilaban mo, tumakbo, so masisira yung pinaghirapan nyo, starting pa lang. So, yun ang number 1. Breeder materials, dapat kukuha tayo yung sa mga maraming breeder dyan na nakikita nyo na magaling. So, makikita nyo yan. Talagang makikita nyo yan, i-scout nyo yung mga FB nila, i-kuha nyo. So makikita nyo yung mga spar nila, yung physically, makikita nyo naman sa mga post, yung customer satisfaction, yung updates, makikita nyo yan sa updates kung ano yung good breeders talaga. So enough tayo dyan. Number 2 mga kanukis. So number 2, yung breeding management natin. Isa din yan. Kahit na maganda yung kuha natin, quality, mamahalin yung materials natin, pero hindi tayo marunong mag-breed, ganun pa rin, sakitin pa rin yung sisiw, saka bihira lang kung umitlog, hindi tumataba dahil sakitin. Namamana kasi yung, kung ano yung sakit ng mga magulang, mamamana yon sa yung tinatawag na offspring, lalo na yung mga common respiratory disease, namamana yan. Hindi naman nawawala yan kasi virus yan. So namamana sa sisiyo yan. So kaya bigo ka naman dahil pag kuhan mo hindi fertile yung itlog dahil yun sa mahinang breeding management. So kailangan tulad nito, mahinang breeding management. Kailangan kasi pag breeder, idadaan natin yan sa yung tinatawag na priming. So ano ba yung priming mga kanukis? Yung priming, yun yung tinatawag na conditioning of breeders. So conditioning of breeders, ano ba yung conditioning of breeders? Yung conditioning of breeders mga kanukis, yun yung pinupurga natin, yung, liniligo natin yung manok nating babae at saka lalaki, yung mga breeders natin lahat, para mawala yung kuto, 100% walang kuto, kuto free. Number 2, purgahin natin para 100% bitok, bulati or worm free sila. So number 5, number 3, kailangan magturok tayo ng vitamins. So dapat injectable na para hindi tayo masyadong stress sa paghuhuli tapos painom ng tablitas. So injectable na. So magbigay tayo ng EDE, vitamin EDE para sa fertility ng itlog, at saka vitamin B complex para sa kakulangan ng mga vitamina B, at saka yung tinatawag nating stress reliever, iron dextran. So pag nakuha natin yung 5 priming, doon na natin may isa pa pala. So yung tinatawag nating bacteria flushing. So ano ba yung bacteria flushing? Para yung breeders natin, before pa natin i-breed, 101 condition siya na wala talagang namuong sakit or may sakit na. Kaya papainumin natin kung ano man yung hiyang sa inyo na antibiotic, at least 4 days, 3 to 4 days, para ma-flush yung mga namuong sipon, hindi siya matuloy. So meaning 101% condition ng breeder mga breeders natin. Yun yung tinatawag sa number 2 na mahinang breeding management dahil hindi ka dumaan sa priming. Kita nyo yung ebidensya ng priming? Oh, zero kuto, zero bulati. Maganda yung kondisyon ng katawan dahil may for fertility, EDE, may B complex, may iron dextran, may bacteria flushing pa. So pag tinira natin yan sa breeding area ng mga kanukis, wala yan, 100% mangre-rip yan, rip ng rip ng rip. So dyan makukuha natin yung
very fertile eggs, at saka yung mga offspring nila 101% walang mamamana na sakit dahil dumaan sa bacteria flushing. So yon, na-explain ko yan mga kanukis. Number 3. Ano yung number 3 na kadalasang kamalian ng mga breeders kaya mahinang nila lang yung napoproduce? Day old chick management. Mahihinang day old chick management. Hindi lang kasi nagpapa-incubate ka or galing sa natural incubation, kailangan may day old chicks and brooder management ka mga kanukis. Pag hindi mo yan handle ng tama, mahihinang nila lang yan. Kasi hindi lalaki yan ng todo-todo. Pag laki niyan, sakitin. Kaya yung sakitin mga kanukis, ilang porsyento na ang mawawala dyan dahil hindi kumakain sa tamang panahon. So instead na yung mayroong chick management ka, yung mga sisiyo mo daily kumakain talaga ng tama, walang pasma. So pagdating sa laki nila, yung mga offspring nila, makaproduce sila ng magandang itlog, magandang karne, or kung panglaban man, magandang pamalo. So ngayon, very poor brooders. Yun, pag hindi mo alam yan, so tuturuan kita kaunti. Ikuhan ko lang ha. So kailangan lang kasi mga kanukis, yung day old chick natin, idaan muna natin bago natin pakainin within 24 hours. Intestinal cleansing muna, or yung tinatawag natin painumin muna ng asukar na may tubig para malabas niya yung mga laman ng bituka niya na galing pa sa itlog. And then kung walang kuhan, kung may probiotic ka, mas maganda probiotic. And then dapat may ilaw talaga yung brooder natin, at saka nakasealed. Nakasealed siya na dapat hindi siya mapasukan ng foreign object, like for example daga or whatever, na yung mga yung mga nakakasakit sa kanila tulad ng hangin. Yung hangin talaga mga kanukis, yun talaga ang kriminal. At dapat din para hindi sila magkasakit, yung temperature management, yan, nandoon yan sa brooding. Temperature management, kasi tapos ka nang nagkuhan tapos ka nang yung tinatawag nating intestinal cleansing. So doon na naman tayo sa temperatura. So ano ba yung pag-check ng temperatura? Tuturuan ko kayo kaunti mga kanukis. Yung temperatura natin mga kanukis, kahit na hindi natin susukatin yan, hindi na tayo bibili ng kuhan. Simple lang yan, ganito lang. Pag naglagay ka ng 50 watts sa malaking area, wag na yung area ang sukatin natin, wag na nating lagyan ng thermometer. Ganito na lang, old school na lang tayo. Pag ito yung ilaw, yung sisiyo mo nag-uumpukan after 2 hours paglagay mo, meaning lalo na sa gabi, meaning low temperature ka. So pag low temperature, you need to put another bulb with the same one. So kung 50, lagyan mo ng 50, another, or di palakihan mo lang yung wattage ng bulb, and then observe ka na naman. Pag yung dito yung bulb, tapos yung mga manok mo dito sa gilid-gilid, masyadong mainit yan. So liitan natin kaunti hanggang magpurma siya ng mata ng pinya. So yung nakaganon, may sa ilalim, may sa kuan, yun, you are on the right track. Yung tama na yung temperature mo mga kanukis, tama yung temperature na nakukuha ng sisiyo natin. So yun, di ba? So kasi mga kanukis, nakakamatay din yan sa sisiyo. Yung tinatawag nating, kasi pag sobra or kulang ang temperatura, magkakaroon ng tinatawag na diarrhea yung kuha natin, sisiyo natin, at saka dumidikit yung ipot sa puwitan nila. Yung tinatawag, yung may video ako doon sa kuhan, yung tinatawag na yung pasti bat or poop stock.
So dapat marunong din tayong kumuha noon para kasi hindi na sila makapag-discharge ng ipot dahil natatabunan. So try to locate, may video ako niyan mga kanukis. Number 5 tayo. So number 5, mahinang feeding management. Ano ba yung mahinang feeding management? Very important yan mga kanukis. Dahil hindi pwede na yung ignorante ka mga kanukis, yung magsasuffer yung mga manok mo. Diba? Hindi porke makabili ka lang ng pagkain ng manok, yun na ipapakain mo. May kuhan nga ako may buyer ako mga kanukis. Sabi niya sa akin, 2 months na yan, anong pinapakain ko? Integra 2. So hanggang bumili na siya ng ibang plucker pa mga kanukis, iba sa akin. So after 1 year ata. So sinabihan ko siya, magaling ba yung nakuha mo? Magaling daw. Pero medyo payat. Bakit? Ano bang pinapakain mo? Yung pinapakain niya, yung pag-usap namin, 2 months pa yung manok, Integra 2, hanggang sa nag 1 year na Integra 2 pa rin. Yun ang tinatawag nating ignorance sa kuha ng manok. Yun yung mga common mistakes ba, yung tinatawag natin na mahinang feeding management. Diba? Dapat sa 2 months to 3 months lang na pagkain, infant pa yan, pinakain natin sa hanggang 2 years. So hindi nagde-develop yung muscle development niya. So sinabihan ko nga siya, pakainin mo yan ng Integra 3, tapos magliso ka na para ma-develop, hindi pa huli ang lahat. Yun nga ang sabi ko, yung lalaki ng manok ko, bakit payat yung sayo? Ano bang pinapakain mo? Integra 2 boss. Sus, ang tagal na nun, hanggang ngayon Integra 2. Yun yung example ng mahinang feeding management. So, bibigyan ko rin kayo ng highlight yan mga kanukis. Tuturuan ko kayo kung ano yung feeding management ko. At saka explain na rin natin. Yun ang classic example Binili niya sa akin 2 months. So nagsabi siya anong ipapakain. Sabi ko Integra 2 kasi 2 months na yan. So hindi siya nagtanong sa akin. Hanggang 1 year, bumili siya sa akin ulit. Yun pa rin yung pinapakain niya. Kaya hindi na-develop yung muscle ng mga manok niya. Kasi yung pinapakain niya is grower pa. So yun mga kanukis, hindi ko na-mention. Pero at least, honest mistake man yun mga kanukis kasi hindi niya talaga alam. So ito, pag sa sisiyo mga kanukis, D-Old, Integra 1 talaga ako. Hindi ako nagpo-promote disclaimer lang hindi ako nagpo-promote any product mga kanukis dito. Yung sinasabi ko dito pawang katotohanan at pawang experience ko mga kanukis kung paano tayo magtirada ng manok. So, based on my experience, saka hindi din tayo eksperto. So, ito, kung susundin nyo, okay lang. Kung hindi din, okay lang din. Basta walang pilitan. This is my own experience and idea. So, yun lang. Well, free naman Free na tayo because we are in a democratic country. So, dito, balik tayo sa feeding management. Ano ba yung feeding management? Malaki talaga. Like, for example, yung D-Old mo, pinakain mo ng Integra 2, wala na, mahina yan. Talagang pagdating sa kuwan yan, mahina, maraming hindi ma-develop yan. Kaya nga, yung sa bata, infant pa talaga yan. Pinapakain natin yan. Like for example, may anak kang bata na, yung bata talaga na tao, D-Old pa lang, pinainom mo ng Bear Brand or Alaska. So, sa palagay nyo mga kanukis, tutubo kaya ng madidevelop kayong utak nun. So kailangan pag D-Old, starter or booster tayo. So yung ginagamit ko, starter kaagad mga kanukis. Old school na yung booster. Starter tayo, Integra 1 ako. So bahala na kayo sa inyo. Up to kuan yan mga kanukis, 1 month or 1.5 month. Pagka after, Integra 2 na naman ako. Pag Integra 2, up to 3 months lang siya. Pag 3 months niya, Integra 3 na ako. So, pag Integra 3, pag
titira ka naman ng layer type, kasi marami naman tayong mga subscriber na heritage, pagkuhan ka, Integra 4 ka, dahil kailangan talaga pakainin nyo yan ng yung tinatawag nating yung may laying mass, yung egg production. Meat production naman, may templada ako doon sa kuan. Pag meat production kasi, ilan lang yung kita natin dyan, dahil 250 lang per kilo. So, may kuan ako sa hilira doon mga kanukis. Tingnan nyo lang, may tipid tips ako doon na tiki-tiki mix, mura at tipid tips, kaya nga 50% off ka doon. Pag warrior type, so may conditioning din tayo after sa Integra 1, pre-conditioning at saka pre-conditioning. So pag pre-conditioning kasi anytime yan, anytime, anywhere pre-conditioning. So pag 21 days conditioning, meron din tayong video. Yun na, i-condition mo siya for 21 days conditioning para to sa mga sabongero, para pagka 21 days, pagka 22, laban mo na. So yun lang mga kanukis, yun kasi ang karamihang kamalian sa atin mga newbie, kaya ginawa ko yung video na to. So ayun mga kanukis, itong mga kamalian na to, 5, itong breeder materials mahina, at saka breeding management mahina, the old chicks and brooding management mahina, at saka yung feeding management mahina, at saka may isa pa, ika 5, 4 pa yon. Ang number 5 is mahinang vaccination program, or hindi talaga tayo nagababakuna. So like for example mga kanukis, okay lang kung hindi ka magbabakuna kung talagang elite ka na, or magaling ka na talaga, kasi maiiwasan man talaga yan. Hindi na natin, next video na lang natin explain yung mga alternatives. So kasi mga kanukis, pag tinamaan ng kuraysa yung manok natin, mabubulag yun. So kailangan magbakuna tayo ng kuraysa to produce a good offspring in the future. So, mag-B1 tayo. Dahil, paano tayo makapaproduce ng good offspring? Pag tinamaan tayo ng atay or piste, ubos yung manok natin. So, frustrated breeder tayo. So, yun. Nandun yun sa mahinang vaccination management or program. So, kaya nga, pag mahina yung mga vaccination program nyo, tatamaan tayo ng atay, patay. Tatamaan ng kuraysa, patay. Tatamaan ng bulutong, patay. May mabuhay man, pero hindi na normal. So, weak na. Hindi na pwede, mahina na umitlog, mahina ng tumaba, at lalo na, pag ilaban natin, talagang mahina na. Parang nagsayang lang tayo sa pira natin. So, mapadulong sa kusina. Kusina pa rin yung landing niya. So, yun ang last mga case. So, bibigyan ko kayo ng lunas nito. Mahinang vaccination program. So, tatamaan ka, tatlo lang yung sakit, 4 lang. Kuraysa, bulutong, Newcastle disease or atay. Dagdagan natin ng isa, yung tinatawag nating deadly rin, yung gumboro, at saka yung isa pa, 5 yung example natin. Yung isa is nakalimutan ko, infectious bronchitis. Yun, namamana yun. So in order to produce ng good offspring next time, tirahin natin. Mura lang naman yan eh. Magbakuna tayo. Like for example, sa mga sisiyo, bakuna tayo ng B1. So from 7 days old to 1 month, B1 plus IB, infectious bronchitis. Mura lang yan mga kanukis, nasa 300 lang yan. And then bakuna din tayo ng kuraysa para hindi tatamaan ng kuraysa. Bakuna din tayo ng bulutong para hindi tatamaan ng bulutong. At saka gamburo. So yun mga kanukis,
yun yung 5 mga common na kamalian ng mga breeders kaya hindi nakaka-produce ng mga good layers, good patiners, at saka good warriors. Kaya mahihinang nila lang yung napoproduce na offspring dahil doon. So lahat naman yung mga kamalian, mga kanukis, may adlib naman akong mga kagandahan. Sundin nyo yon. Nasa sa inyo yan. Kung hindi nyo sundin, okay lang din. So yun lang mga kanukis. Next topic natin, abangan nyo lang. Kasi nag-iisip pa tayo ng yung magandang mga topic. Hindi yung mga nonsense ba. At saka yung unique. Yung hindi pa natampok at hindi pa nalalaman ng iba. So yun lang mga kanukis. I hope nagustuhan nyo yung video ko. Kahit na medyo mataas, pero kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na mga kanukis. Yung silent viewer natin dyan, salamat. Thank you sa inyo. Yo.